Hi guys, welcome to another video. So today we'll talk about 5 things that freshies or first year students might need in college based on my experiences. By the way, just a quick background about me. So, sino nga ba ako, di ba? Para magbigay ng tips sa mga first year students dyan. So, I'm actually a third year PSA student. So, yeah, nalagpasan ko na yung first year and yung second year. Yung mga tips na i-share ko, I believe hindi lang siya para sa mga accountancy students like me. Pwede rin siya sa ibang mga programs. So, stay till the end, guys. So, ito na. Number 1, read in advance. Okay, ulitin ko. Read in advance. Sa college, mahirap na wala kang background knowledge, lalo na sa first year. Kasi 'di ba kaya nga meron tayong mga strands sa senior high school para ma-prepare tayo sa college. So if ikaw mismo mag-enter ka sa college na meron kang like zero knowledge, ganun, medyo mahihirapan ka talaga ng konti. Or mahihirapan ka talaga compared sa if meron ka na talagang kahit paano background man lang, ganyan. Kung alam mo kung paano nag-work yung ganito, yung mga basics, yung fundamentals. This is especially true, lalo na kapag yung strand mo ng senior high school ay hindi ka pareho or hindi aligned doon sa program mo ngayon sa college. Sila kung kunwari, di ba, may pagawang mga activities, ganyan, sa first day or sa first week ninyo, at least hindi ka nangangapa talaga. That is a very important tip. And trust me, kasi ako, nung high school, hindi rin ako pala advanced reading. Ayoko talaga na nagbabasa. Kaya, nung sa college, dun talaga na test yung will ko na magpatuloy. Kasi nga, ano ba? Ba't ba ako magbabasa, di ba? Nakakatamad. Tsaka hindi talaga ako miling magbasa kasi mas gusto ko yung na-visualize ko siya, yung like napapanood ko, ganun, kasi sa binabasa ko. Kasi pagka binabasa ko, parang sorry sa mga ano dyan, sa mga book lovers dyan, ganyan. Pero ang bilis ko kasi mainip, ganon. So, ang ironic, di ba, kasi nasa accountancy ako, pero ayoko nang nagbabasa. Pero ayun, ganyan talaga ako ginawa eh. So, now if aligned naman siya, kahit ano man lang, kahit review man lang dun sa napag-aralan ninyo nung senior high school, ganon. Kahit manood ka lang ng mga videos, ganyan, hindi naman kailangan na sobrang comprehensive ng pagbabasa mo. Say for example sa accountancy, yung accountancy definition, ganun. O kaya naman, ano ba yung accounting cycle, ganyan. Kahit i-review mo na siya, ganun. May mga sinabi ako mga YouTube channels na sobrang naka-help sa akin sa pag-advance reading ko. And hanggang ngayon, pinapanood ko pa rin sila. So, if want nyo mapanood din yung same exact channels na yon, you can see them on my previous video dito din sa channel ko. So, you can just check it out. Now, let us debunk some myth that some of you might be thinking right now. Kailangan pagpasok mo sa college, sobrang matalino ka na. Sobrang marami ka ng alam. No, hindi ganun yun, okay? Ba't ka pa papasok sa college, di ba, kung ang dami mo nang alam? Bigyan mo naman ng trabaho yung professor mo dahil wag mo namang soloyin yung mga trabaho nila. Kung gusto mong matuto talaga, pwede naman yun. Diba? Kung talagang masipag kang mag-aral, pwede naman yun. Pumasok kang marami kang alam. That's okay. That's very, very good actually. Pero yung ipipilit mo sa sarili mo na i-absorb yung sobrang daming topics, hindi mo naman talaga kayang i-absorb. Lalo na yung mga topics na kailangan talagang ituro ng maayos ng prof, just leave it to them. Trabaho nilang ituro sa'yo yun. Di mo kailangan i-pressure yung sarili mo na alamin mo na to, alamin mo na sige yan, alamin mo na yung ganon. Hindi mo kailangan gawin yun kasi, di ba, ang ano naman nun, di ka pa nga nag-start sa college, nabu-burnout ka na. Like, kahit pa paano naman, di ba, alagaan mo rin yung sarili mo, huwag mo masyadong i-pressure. Kumbaga, isa rin to sa mga hindi ko ginawa noon eh. Kasi, first year pa lang na, alam yun, nape-pressure na ako, kaya hindi ko talaga siya na-enjoy. Lalo na sa accountancy, meron kaming mga qualifying exams, first and second year. So, bali kapag iniisip mo yung mga yun, ano ba yung mga yun, nakakakaba. So, by the way, may story
time akong ginawa dito. And nag-share din ako ng ilang tips. If gusto niyo rin siya mapanood, doon din siya sa same video na tinutukoy ko kanina. And I'll just put the link down in the description below for you to check it out. So, number 2, prepare your school stuff. Okay? Ayan tayo mga tayo. Ayan na. Medyo maraming masisermonan dito. Ay, char. Pero ay na, prepare your school stuff. Like, seriously. Kung ano man yan, kung ano man yung kakailanganin ninyo, kung ano man yung sa tingin mo na kakailanganin ninyo. Pakiusap lang, iwasan nyo yung sa first day, di ba nakakahiya naman, first day, manghihiram kayo, manghihingi kayo sa mga kaklase ninyo. Iwasan nyo yun. Like, lalo na nasa college na tayo, if sa high school, ugali nyo yung nanghihiram kayo ng gamit, ano man yan, papel, nanghihingi kayo ng papel, nanghihiram kayo ng ballpen. Sa college, as much as possible, iwasan ninyo. Kasi medyo ang ano sa perspective ng mga klase ninyo, di ba? Baka may mga umiwas pa sa'yo, ganyan, may mga ayaw pang magkipagkaibigan sa'yo kasi wala kang ibang ginawa kundi manghingi. Diba? Kasi yung mga yan, pinagagastusan din yan ng mga kaklase ninyo. So, hindi pwede na umaasa kayo sa kanila na yung pagpasok ninyo sa school, wala kayong dalang kahit isang pirasong papel man lang, as in, ang gagawin ninyo, manghihingi talaga kayo ng manghihingi, diba? Hindi magandang behavior yon guys. I mean, sa perspective, sa experience ko kasi, may mga naging ilan akong klase na panay sila nang hingi ng papel. Oo. And, ang nangyayari nun, nauubusan ako ng papel, kabibigay, ganyan. So, syempre, diba, kahit paano naman, kailangan ko naman magtipid or mag-save ng papel para sa sarili ko. So, pagka nangihingi sila sa akin, ang ginagawa ko, sasabihin ko na wala na akong extra kasi kailangan ko rin ng papel. Dahil, nag-i-spend ako ng pera sa papel, diba? Tapos, napupunta. Like, sila halos yung gumagamit. Ganun. Di ba ang unfair naman nun? Like, imagine mo na lang if ikaw yung nasa side na ganun, di ba? And actually, hindi mo naman kailangan ng sobrang daming school stuff eh. Pero, depende pa rin syempre sa program mo. If may mga nire-require na kayong dalhin na ganyan, then wala kang choice. Wala kang choice kundi dalhin yung mga yon. Pero, ang masasuggest ko lang talaga na kailangan mong dalhin sa college is yellow pad. Yes, yellow pad guys. Oo, yung color yellow. Di ba yung yellow pad na color yellow? Alam niyo yun? So, ayun. Tapos, hindi lang yun. Ball pen. At least, di ba may pansulat ka? Or pwede rin naman sa phone. If pinapayagan kayo ng professor na mag-phone sa klase niya. So, mas maigi na magdala na kayo ng mga papel ninyo para doon na lang kayo magsusulat, mag-take down notes. Also, pwede rin magdala kayo ng index card. Ayan, index card, maghanda rin kayo ng ganyan. Tapos, yung mga pictures ninyo, 1 by 1, 2 by 2, kung ano man yung i-require nila. Kasi usually, nire-require yung mga yan, lalo na for recitation purposes. So, if nung high school, hindi kayo masyadong nagpapa-recite through index card, ngayon, masanay na kayo. Yung mga bunutan-bunutan na ganyan, yung tipong pag maglalabas na ng index card yung prof niyo o kaya pag may kukunin mo lang siya sa bulsa niya, di ba, kakabahan ka na. Yan, maghanda kayo doon. Nanakot. Pero, ayun nga, that's college life for you. So, let's proceed to the third thing that you need to learn or, acquire in college, which is your ability to interact. Yan. In Tagalog, pakikisama. Correct me na lang if mali yung pagkatagalog ko dun, guys. Learn how to makisama sa mga kapwa mo, lalo na sa mga kaklase mo, sa peers mo na hindi mo kakilala talaga, diba? Kasi sa friends mo, wala ka na masyadong problema dyan eh. Close na kayo dyan, diba? Yung iba nga, diba, nagsasapukan pa yung mga yan, nagbabatukan pa yung mga yan, pero okay lang sa kanila. Kasi close na sila eh. Pero sa ibang tao, of course, huwag niyong gagawin yung ganun. Matuto kang makisama kasi hindi mo kilala eh, yung mga magiging kaklase mo, ganyan. I'm not saying na kailangan baguhin mo kung sino ka. No, hindi mo naman kailangan palagi ka nag-a-adjust para sa ibang tao. Kasi ayoko rin ng ginagawa yun, di ba? Kung ayaw sa akin ng isang tao, edi go, okay, diba? So, hindi mo naman kailangang baguhin yung sarili mo para sa kanila. Ang kailangan mo lang gawin is makisama.
maging professional ka. Hindi mo kailangan mag-add sa FB ng mag-add sa FB, ganun. Kasi ako, ugali ko rin na kapag hindi ako ina-add sa FB, hindi ko rin siya i-add, ganun. May pagkano kasi ako, reserved ako guys. May mahihain talaga ako sa school. Though ano naman, nag-approach naman ako. Nag-first move naman ako, lalo na sa mga hindi ko kakilala, ganun. And I tend to be, kasi, the leader. Like, usually, nagiging leader ako sa mga groupings, ganyan. Kahit na ayoko, kasi di ba nakaka-stress. Stress ka na sa gawain, stress ka pa sa kagrupo mo, di ba? Based on experiences yan. Hindi ko na lang sasabihin kung sino-sino yung mga yun, okay? Pero, ayan, hindi talaga may iwasan yan. Huwag kang magpaka-stress, okay? Like, i-report mo. Ang gagawin mo, i-lista mo lahat ng proof na hindi siya nagko-cooperate, i-lista mo lahat ng proof na nagbibigay siya ng sakit ng ulo sa'yo, lahat na yun, ipakita mo sa prof ninyo. For sure, by then, ma-resolve yung case. Then, pag hindi, then, kick out niyan, di ba? Kick mo niyan sa group mo. So, pwede naman yun. Pero ako, nahihirapan pa rin talaga ako. Lalo nang, ako mismo nahihirapan akong i-apply yun kasi, di ba mahirap? I-stress ka na talaga tapos, ina-expect mo na lang yung cooperation ng mga kagroup mo tapos bigla-bigla ka pang, pati sa kanila may stress ka din. So, ayun lang. Iwasan na lang natin yung may stress. I-direct na lang natin sa prof. Ganun. Or, pwedeng kausapin din muna natin sila. Ganun. Pero if ayaw talaga nila, then wala tayong magagawa. Direct na natin sa prof yun. Whether classmates man yan, ganyan, or taga ibang section or program. Also, especially sa mga professors ninyo, kailangan maging polite ka pa rin. Kahit na hindi mo gusto yung prof, hindi nyo gusto yung prof nyo, hindi siya nagtuturo, ganyan, or sobrang stricto niya, wala sa lugar yung pagiging stricto niya, based on experiences again. May prof na kami na-encounter na ganyan. Pero, maging polite ka lang rin. At the end of the day, sila pa rin nagbibigay ng grades sa'yo, di ba? Pero, syempre, huwag kang matatakot pa rin na i-depensahan yung sarili mo. Lalo na if sa tingin mo binigyan ka ng grades na mas mababa sa tingin mo deserve mo, gano'n, then pwede ka naman mag-speak up. A myth that we will debunk about this is that in college, you need a circle of friends. Circle of friends. Need mo ng maraming kaibigan, need mo ng maraming barkada. No, hindi mo kailangan ng ganun, okay? In my experience, actually, wala akong circle of friends in college. Like, up to now, wala akong talagang matatawag na circle of friends. More on, ako, floater. Floater, lumulutang. Parang utak ko lumulutang. Kasi wala akong circle of friends. Wait ulit. Pero, ayun, hindi naman kasi siya required. Kumbaga, at saka karamihan kasi sa mga klase namin, may kanya-kanya ng circle of friends eh. Ako yung ugali ko kasi, hindi ako yung tipo ng nakikisali sa iba, di ba? Sa group ng iba, di ba nakakahiya yun? Di ba, sabi ko nga, reserved ako ganun. So, ayun, hindi mo kailangan ng sobrang daming kaibigan, ganun. Ang kailangan mo ay support system. Meron ako, ganun. Pero wala ako yung masasabi ko na best friend ko. Wala. Siguro nung high school meron, pero ngayon wala. Kasi more on, professional na lang din yung mga relationships ko ngayon. Kumbaga, if sa groupings, then group mates, yung mga relationship ko. Group mates, tapos classmates, peers, ganun lang. Wala rin ako yung, kumbaga, yung study buddies. Pero, I suggest na maghanap kayo yung mga study groups ninyo, study buddies. Kasi makakatulong sila sa inyo. Lalo na if mahilig kayo or like mas okay sa inyo na nag-aaral kayo na may kasama kayo. Ako wala akong study buddy. Hindi naman dahil sa ayoko, ganun. Or hindi dahil sa walang gusto magipag-study group sa akin. Pero hindi kasama sa learning habit or like way of learning ko yung may kasama ako nagre-review. Kumbaga mas natututo kasi ako kapag ako lang mag-isa, ganun. Kumbaga mas na-analyze ko kasi mas nakakapag-focus ako sa sarili kong needs, sa mga inaaral ko na topics, ganun. Mas okay para sa akin yung sarili akong nag-study, ganun.
Pero if kayo, di ba, like may mga friends kayo, tapos mas okay sa inyo yung nagko-communicate while studying, then go ahead. Ganun, di ba? Masaya din yun. Para at least hindi kayo naiinip habang nag-study kayo, ganun. Kasi ako, yan, minsan habang pag nagbabasa ako, nag-ML ako, di ba? Naglalaro ako. Pasabog. Hindi mo kailangan ng sobrang daming friends or ng barkada sa college, ganyan. Kasi ang kailangan mo na talaga is yung support system para mag-survive ka. At saka may tendency kasi na yung mga friends mo, minsan nagiging bad influence sila. Ganon. So, yun, if ganun yung case mo, then mas okay na iwasan mo na lang. For your own sake din naman. Pero I'm not saying na wala ka dapat friends, zero friends ka. Oh, no, wag ganun. If may friends ka, then keep that friendship. Keep those friendships. Pero if wala ka, huwag mo i-pressure yung sarili mo. Na makipag-kaibigan ka kung kani-kanino, ganyan. Lalo na if introverted ka, di ba, mahirap yon sa part mo na usap sa ibang tao, ganun. Then, just go with the flow. Ganun. Ang kailangan mo lang talaga is marunong kang makisama. So, let us now proceed sa fourth thing that you need to do in college. Ito, maraming matatamaan dito. Avoid distractions. Again, avoid distractions. parang kindergarten teacher. You need to focus talaga. You need to focus. Like, you need to put 100% of your attention sa kung ano man yung kailangan mong gawin. Mind you ha, kailangan mong gawin. Pwede ka rin naman gumawa ng mga bagay na talagang, for example, nakaka-entertain sa'yo, ganun. Pero as much as possible, unahin mo muna yung mga kailangan mong gawin. Trust me, matutulungan ka neto. Ako in my case, pag-obsessed ako sa ML, like yung games. If you check yung channel ko, yung mga ML games ako dito. Lalo na crush ko si Fredrin. Masyadong out of topic, pero ayun. Pero anyway, kailangan mo alisin yung addiction na yon as much as possible. Like, kung makakatulong siya sa'yo na hindi maging addicted dun sa bagay na yon, iwasan mo siya. Like, ayun, in my case nga, sa kaka-ML ko, hindi na din talaga ako sobra-sobra nag-ML. Kumbaga, may mga araw na hindi talaga siya pumapasok sa isip ko. Kumbaga, gano'n na siya kadali. Oo. If hindi mo siya, tinatry mo sa sarili mo na hindi mo siya ginagawa, or say for example, kayo, or ako rin, di ba? Scroll sa TikTok, ganyan. Imbes na mag-review, scroll sa TikTok, sa Facebook, gano'n. Iwasan natin yung mga distractions na yun. Marami namang ways para maiwasan yung mga distractions na yun. Pwedeng yung phone natin, nilagay natin sa do not disturb. Ganon. Stop doing it. So, ayan, yung mga iba ring bagay na nakaka-distract, ganon, gaya ng relationships, ganyan. I'm not saying na huwag kang pumasok sa relationship, sa college, ganon. If talagang feeling mo na pumasok sa relationship, then go ahead, buhay mo naman yan, diba? Kumbaga, ang ano ko lang is, kapag na-distract niya sa pag-aaral, then, maglagay ka rin siguro ng time mo for studies, and time for, for relationships, ganon. Para mas na-balance mo, kasi, need mo pa rin i-prioritize talaga yung studies mo, kasi, ayun sobrang demanding talaga ng college, and hindi ko sasabihin madali siya. Kasi mahirap talaga siya. So, ayan, para sa mga freshies out there, avoid lang yung mga distractions nyo, and trust me, magiging smooth kahit paano yung flow nung college journey ninyo. Lalo na kapag may quizzes, activities, exams, kailangan mo talaga mag-review para hindi ka nagka-cram, ganun. Lalo na sa mga assignments, hindi ka nagka-cram. Ayoko talaga na nagka-cram, guys. Yung procrastinations, yan, iwasan natin yung mga yan kasi hindi hirapan ka if dadalhin mo siya ng dadalhin, if hindi mo i-improve yung ganong aspects sa sarili mo. Mas maganda ngayon pa lang, masanay ka na may mga time na sinusundan ka, masanay ka na i-manage mo na maayos yung time mo para hindi ka nagkahabol, ganun. Kasi yun yung mahirap kapag ka alam mo, ubos na yung time mo, tapos saka ka palang gumagawa, di ba nakakapanik yun? So, the myth that we will debunk on this one is,
you need to let go of everything that makes you human, that makes you feel happy. No, hindi mo sila kailangang i-let go talaga fully. Ang sinasabi ko, ayun nga, is limitahan lang. Kasi 'di ba, if it's something that keeps you sane in college, then you should hold on to it. Kasi ikaw rin yung kawawa kapag focus ka ng focus sa pag-aaral mo sa college, sa college, gano'n. Yung tipong di ka na naglalaan ng oras para sa mga hobbies mo, gano'n. Hindi rin maganda yung gano'n. Kasi ayun nga, mapaburnout ka. Mapapagod ka ng sobra to the point na parang ayaw mo na talaga mag-aral, gano'n. Ayaw mo na, gusto mo na mag-drop, gano'n. So, limitahan mo lang yung mga bagay na hindi related sa college, gano'n. And also, kaya ayun nga, yung sinabi ko kanina, time management, gano'n. Maglaan ka ng ample time for studying and also maglaan ka rin ng time para sa sarili mo. Huwag kayong gumaya sa akin kasi I learned this the hard way. Kasi ngayon sobrang tumaas yung grado ko. So, ayun, kakaaral ko yon. Yung tipong sobrang pagod na yung mata ko, inaantok na ako, pero pinupush ko pa rin yung sarili ko. Kasi, feeling ko kasi babagsak ako pag hindi ako nagre-review ng comprehensively. So, ayun, wag kayong kagaya doon, guys. If nagbibigay ng signals yung body nyo na magpahinga kayo. If naiinip kayo, then pwede naman kayo mag-scroll sa TikTok, mag-listen kayo sa music, ganyan, maglaro kayo, mag-ML kayo kung gusto ninyo. Pero ang sinasabi ko lang is, unahin nyo muna as much as possible yung mga kailangan ninyong gawin bago kayo magliwaliw, parang ganun. Para 'di ba, guilt-free kayo nagsasaya kasi alam niyo, ay nagawa ko na yung kailangan kong gawin, okay, pwede na ako maganto, ganyan. So, ito na tayo sa fifth and last thing, last but definitely not the least, kasi ito yung pinaka importante sa lahat. Always pray to God. Have faith in Him. Ano ba yung myth na madidebunk natin dito? Wala tayong myth na madidebunk dito kasi this is absolute. Kumbaga, have faith. Have faith in God. Kahit gaano pa kahirap yung nararanasan mo, yung experiences mo sa school. Kasi ako, sobrang daming times ko rin talagang nag-breakdown sobrang daming times ko nagdawat sa sarili ko. Sobrang daming times ko na napagod talaga ako, lalo na itong first and second years kasi yun nga, sa qualifying exam. So, yun, kay God lang talaga ako kumapit. And, tingnan nyo naman, kung nasan na ako, di ba? Andito na ako ngayon sa third year, and ako na yung nagbibigay ng tips sa mga upcoming freshies dyan. And, also, I am aware naman na may iba-iba tayong religions, ganyan. Pero, ang sinasabi ko lang din dito is, have faith. Have faith in God. Have faith in yourself. Ganun. Pero syempre si God pa rin dapat siyang pinakauna sa lahat. Kasi wala tayo kung wala yung grace niya, 'di ba? Kung wala yung guidance niya. Kumbaga, the fact na nandito ka sa college, 'di ba? The fact that you have the opportunity to study, to finish college, ganyan, to get a degree, whatever degree it is, that alone is something that you should be grateful for. Diba? Kasi ang daming gustong mag-aral, ang daming gustong makasampa ng college, pero wala talaga silang opportunity, pwedeng wala silang pera, ganun, or hindi lang talaga kaya ng, ng physical health nila, ganun. Pero ikaw, nandito ka, diba? You're about to enter college, the fact na nandito ka, and also yung mga entrance exams yan, diba? The fact na napasa mo yun, diba? It's something that you should be really, really, really grateful for. Kasi, I always tell this to myself din. Kasi, ngayong college talaga, nararamdaman ko talaga yung laziness. Yung, parang nawawalan ako ng gana. Kasi parang feeling ko, parang sobrang napagod ako nung second year sa qualifying exam. Yes, nag-top 1 ako, nag-top notcher ako. Pero, at what cost, diba? Feeling ko kasi sobrang burnout na ako ngayon. Kaya ginagawa ko rin coping mechanism tong paggawa ng videos para kahit paano nilalabas ko yung gusto kong sabihin, gano'n, i-express ko yung sarili ko. Well, at the same time, nakakapagbigay din ako ng tips sa iba, nakakapag-inspire ako, hopefully,
ganun, kahit papaano, di ba, may natututunan kayo sa akin. Kasi, ayun itong bagay na to, ito yung something na di ko nakuha nung first year ako. Wala akong napagtanungan, kumbaga, lahat yun, I learned on my own. Pero, syempre, with God's guidance. Kaya nilagay ko sa last yung thing na to, kasi ito talaga yung pinaka, all around. So, ayun. At yung pinaka-reason kung bakit andito ako ngayon. Hanggang ngayon, andito pa rin ako. And third and fourth year na lang naman yung kailangan kong tapusan, diba? O, si God nang bahala sa akin, diba? Kung ano man yung magiging kahinatnan ko sa college. And also, kayong mga nanonood, kung meron man nanonood sa video na to, diba? Yun, si God na rin ang bahala sa inyo. Kung paano niya ako binuhat, gano'n din niya kayo bubuhatin. Just do your best, diba? And God will do the rest. So, ayun, just, be humble lang. If may mga achievements kayo sa school, huwag niyong ipagmayabang. Yun lang yung masasabi ko rin. Isa pang point. Huwag niyong ipagmayabang, guys, yung mga na-achieve ninyo. Instead, ipagpasalamain na lang sila sa Diyos. Ganon. Kumbaga, let that achievement speak for itself, diba? Hindi mo na kailangang ipagmayabang pa. Pero if yung mga nagko-compliment sa'yo, then say thank you, gano'n. Pero kung na sabihin na, di ba, ang galing ko talaga, gano'n. Pero wala pa naman ako na-encounter na gano'n. Huwag yun na lang silang ipagyabang. Be humble enough that whatever you have right now is all because of Him. Ganun na. So, ayun. The fact na ginagawa ko rito video na to, kaya na sobrang mahiyain ko. Pero, ito, nagsasalita ako ngayon sa harap ng camera, gano'n. Nagsasabi ng tips sa inyo. Ayun, thank God. Kasi, binigyan niya ako ng ganitong wheel, gano'n, ng ganitong drive. Yan, maulan pa yan. Alam niyo ba guys, ilang weeks na rin kaming walang pasok, online classes. Pero okay lang, nakakatipid kami sa pamasahe. Tapos, ganun din, diba? Magsa-self-study pa rin naman ako. So, ayun, mas okay na ako na nag-online classes. Mas prefer ko siya. But that's besides the point, gano'n. So, and guys, those are the 5 things that you need to do, achieve, learn, whatever, in college as a freshie, as a first year student in college. Hindi mo kailangang matakot. Well, matakot ka para maghanda ka, di ba? Pero hindi mo kailangan matakot na, ganito mangyari. Hindi pa nga nangyayari, basta natatakot ka na. Pero ayun, don't worry, I've been there, and the fact na nalagpasan ko siya, for sure manalagpasan nyo rin yan siya. So, ayun naman yung mga kailangan kong sabihin. Diba? Ang dami nila. Pero ayun, hopefully, kahit paano may natutunan kayo, may key takeaways kayo, ganon, na makakatulong sa inyo para kahit paano, diba, may ibsan yung pressure sa mga upcoming fresh college students dyan. Or kahit hindi man college student, diba, kahit mga high school student, ganyan, I think mag-apply din naman yung mga sinabi ko kasi I generalized it on purpose kasi ayun, hindi lang naman college yung mga estudyante. High school din, ganun, or mga elementary, ganun. Ito pala yung naging outline ko. Ayun. Then the rest, I just filled it up myself. So, ayun lang. Bye guys! Thank you so much for watching. So, may I see you again on the next one. So, bye! Stay safe!